Ano? Malakas si Alon? Tuwa siya sa Alon. Oh, bata. So ayun no, yung nakita ko nga si Colas dito, si Becoming Filipino. Mabait pala, mabait. Hindi lang sa YouTube natin nakikita or sa Facebook. Tapos taga Vancouver pala siya. So ngayong July 30, doon ako mag-join sa Vancouver. So first time ring makarating ng Vancouver. Kaya enjoy na kahit saan. Enjoy lang. Hindi pa rin mawala ni kay Kulas yung ano niya dito. Anong tawag na dito? Oh, yung bandana. Kulas yung lagi siya meron dito. Yun yung trademark. Oh, yun kasi yung trademark niya eh. Kaya, syempre nakita ko yung bandana niya, kilala ko kaagad. Sabi ko, si Kulas. Kaya ayun. Tapos, nakikipag-usap sandali. Yun. Tapos marunong din siya mag-Bisaya or mag-Tagalog. Diba? Isang maswerte na namang tao si Jim na yung ibang vlogger na mga famous, so makikita ko rin, nakakasabay ko rin dito. Kaya yun lang, share lang naman sa experience. Tapos ang kagandahan ngayon, papakita ko sa inyo yung sunset. Tapos yung mga clouds no, nasa paligid niya. Tara, tignan natin. Yung mga gantong tanawin talagang masarap sa mata. Ha? Oh, diba? Tapos makikita natin. Sulit sa tanawin, diba? Sugmasdan yung mga ulap dito eh. Alam mo yung ano, parang lobo. Ayan. Parang lobo siya. Alam mo yung tumatakbong lobo. Parang ganun. Mga ganyang tanawin lang masarap sa mata eh, lalo na pag bumabiyahe ka. Kasi yun ang lagi mo makikita, lalo sa umaga, sa hapon. Sa umaga yung sunrise, sa hapon yung sunset. Yun ang mga masarap sa mata tignan. Lalo na pag nasa taas ka ng bundok, tas makikita mo yung paligid, yung overlooking. Sulit. Ayun, palubog na yung araw. So galing nga pala kami ng Alin, so patawid kami ng Matnog. So ayun lang yung isla lang din sa kabila. Yung makikita natin diyan. Yan na yung Matnog sa harapan. So ang biyahe nito siguro nasa 1 oras ng mahigit. Ang tawid nito galing sa Alin papunta ng Matnog. Pagdating naman ng Matnog, yun na mabibiyahe na naman kami papunta ng Laguna. Pero matutulog muna kami syempre, papahinga muna. Pero pagmasdan muna natin yung mga clouds dyan. Sulit, ang gaganda. Tsaka update na rin pala sa mga gusto rin sumakay ng Roro from Alin to Matnog. So dala ko motor, so binayaran, tapos may angkas ako, binayaran ko lahat na nasa lang, 1,080 pesos. Tawid na yon from Alin to Matnog na yon. Tapos galing naman ng Lipata hanggang Lipata to Luluan, so nabayad ko rin 1,495. So
Lipata to Liloan. So nasa almost 3 hours yung biyahe naman. So ayun, di ba, napakaganda ng mga tanawin pag nandito ka, lalo dito nasa gitna ka ng karagatan eh. Tapos yung makikita mo sa paligid, napakasulit. Tapos alam nyo ba kung bakit gusto ko talagang mag-rides? Kaya syempre, gusto ko rin maikot yung Pilipinas, pero sana next year matuloy ko na yung aking Philippine loop. Kasi gusto ko talagang ikutin yung Pilipinas. Gusto kong pasyalan yung mga kung ano mga meron. Gusto ko ring marating. Siyempre, hindi na rin sa mga nakaka-inspire sa mga Philippine lover dyan. So, mga ilang beses na nagbalik. Nakaka-inspire lang kasi, siyempre, napuntahan nila yung mga gusto nila. Naikot nila yung buong Pilipinas. So, para sa akin, siyempre, nakapamasyal ako sa ibang bansa dahil din sa trabaho ko, kaya ako nakakapunta doon. So, kaya gusto ko rin yung ikutin yung Pilipinas. Ito, nakalimang beses na akong balik dito. Last year, nakadalawang biyahe ako. Tapos dito ngayon, tatlong sunod na. Kasi dapat, iikot kami ng Pilipinas nung kami dadaan sa kabila. Kaya lang, na out of budget kami. Kaya, dito na kami dumaan. Bumalik na kami kung saan kami nanggaling. Pero ayos lang yun. Bawi na lang kami next year. Next year na lang ulit, matutuloy na rin yun. Kasi paglalaanan ko rin yun. Kasi syempre, si Ford natin, yung ating motor kompleto na. Meron na siyang plate number, tapos kompleto na ng papel. So next year, so makukuha ko na rin yung original niyang copy. Kasi inutan ko lang siya ng within 1 year. Diba? So, solid na ang biyahe next year. Solid na naman ang bakasyon. Ganda dito. May ibang forma na naman yung mga clouds. Ayun, wala na. Talagang lumubog na yung araw. So, anong oras na ba ngayon? Oras ay hindi ko makita. Wala na yung araw. Ayun, medyo malapit na kami sa Matnog. So maya-maya lang nandun na kami. Tapos pagkatapos ng bakasyon yun, balik na ulit sa trabaho. So 8 months ulit. After 8 months, yun na naman. Babakbak na naman ng Pinas, mag-iikot na yun.
Yung nga pala, sinakyan namin yung ano, Santa Clara Shipping Lines. So galing kami Lipata kanina, sinakyan namin Montenegro. Ito, Santa Clara. Padanaw. Kumusta biyahe mo? Pagod na pagod sa biyahe at saka antukin. Magugulat ka na lang. Tulog na pala yung back ride ko. Malapit lang kasi yun. Saan yun? Ayun, at malapit na nga tayo. Nakikita na natin yung bundok sa kabila. Ayan. Yan yung bundok na yan, yan ay malapit yung Matnog. So dyan ang tawid nito. Maya maya lamang, yun bababa na tayo. Bababa na kami maya maya. Ganda tignan ng mga clouds, you know? Please prepare now for the maneuver. Minor station for the minor station for the for your hands, stand by, stand by. Tao sa luwa, ulipawag sa desna para sa Draka maneuver. Tao sa luwa, ulipawag sa desna para sa Draka maneuver. Malapit na tayo sa Matnog. Ayan. So, minuto na lang, bababa na kami. Hardek bago lumaba. Dahil wala po muna, dahil wala po muna. Ayan, at nandito na nga kami sa port ng Matnog. Ayan na, makikita natin. Bababa na tayo.
kailangan na rin namin mga nang bumaba kasi syempre kukunin pa natin si Ford. Alright, so yun po mga boss. So andito na kami sa May Matnog. So bibiyahin na naman kami papunta ng Daraga Albay kasi doon muna kami magstay. Tapos bukas na lang ulit bibiyahin papunta Paite, Laguna. Alright, ciao.